Si Don Rafael ang siyang butihing ama ni Crisostomo Ibarra. Siya'y kilalang makapangyarihan dahil sa kanyang kayamanan. Iginagalang ng lahat, ngunit nang magkaroon ng maling usapin, siya'y tinalikuran ng lahat at walang kumampi. Si Kapitan Tiago ay masalapi at sinasalubong ng musiko at hinahain ng masarap na pagkain kapag napupunta sa bayan. Ngunit sa kanyang likuran, siya'y tinatawag na Sakristan Tiago. Si Padre Bernardo Salvi, isang payat at batang Pransiskano, sapagkat siya'y mahilig mag-ayuno. Siya ang humalili kay Padre Damaso nang siya'y maalis sa San Diego. Kung siya'y ikukumpara kay Padre Damaso, siya'y higit na mabait at maingat sa kanyang tungkulin. Si Doña Consolacion, isang Pilipina na asawa ng Alperes na mahilig maglagay ng kolorete sa mukha. Alperes ang tawag sa batang opisyal ng militar ng Espanya. Siya ay sawimpalad dahil sa kanyang asawang si Doña Consolacion. Ang sementeryo ng San Diego. Mayroong isang malaking krus na nasa gitna ng libingan. Ito ay nasa kalagitnaan ng isang malawak na palayan. Sa ibang bahagi ng libingan, may dalawang tao ang humuhukay ng paglilibingan. Ang isa ay dating sepulturero. Ang isa naman ay parang bago sapagkat hindi siya mapakali, dura ng dura at panay ang hit-hit ng sigarilyo. Dumating si Ibarra sa libingan at hinanap ang puntod ng ama na si Don Rafael. Kasama niya ang isang matandang utusan niya. Ginoo, si Kapitan Tiago ang nagpagawa ng mitso ng iyong ama. Tinaniman niya ito ng mga bulaklak ng adelpa at sampaga at linagyan ng krus. Mawalang galang na po. Alam po ba ninyo kung nasaan ang puntod na may krus at mga talim na bulaklak? Sinunog ko na! Sinunog? Opo, pinasunog iyon ng isang padre. Kung gayon, bakit hinukay ang bangkay ng aking ama? Saan mo ito dinala? Pinag-utos ko ito ng malaking tura na itapon ito sa lawa. Kung kaya't napasama ito sa libingan ng mga injik. Ikaw ba ang gumawa sa kalapastanganan ng aking ama? Huminahon ka, Crisostomo. Hindi ako may kagagawan sa nangyari sa iyong ama kundi si Padre Damaso. Si Piloso Potasio ay dating Don Anastasio, na laging laman ng lansangan at walang tiyak na direksyon ang kanyang patutunguhan. Isang taong may toyo sa utak o baliw ang pagkakakilala sa kanya ng mga mangmang. Siya ay anak ng mayaman. Nang dahil sa kanyang katalinuhan, pinahinto siya ng kanyang ina sa pag-aaral mula sa dalubhasaan ng San Jose. Ito ay dala ng takot ng kanyang ina na kung mas higit o mas mataas pang matatamo niyang kaalaman, ay makakalimutan niya ang Diyos. Tignan niyo ang kaulupan. Kung gayon masama ang panahon, bakit ka nakangiti? Ang pagdating ng bagyo ang tanging kong pag-asa sapagkat ito ang magdadala ng mga lintik na siyang paapatay sa mga tao at susunog sa mga kabahayan. Sana magkaroon din ng delubyo sapagkat 10 taon na ngayon. Isinestyon ko sa bawat kapitan ang tagahuri ng kidlat. O pararayos, ngunit ako'y pinagtawanan lamang ng lahat. Ano raw ang kanyang tinuran? Hindi ko rin batid ang kanyang sinabi.
Mga paputok at pwedis ang kanyang pinabili na siyang hindi ko naman pinabili. Nakita mo ba si Ibarra? Nagtungo rin ito sa libingan. Oo, nakita ko siya kanina lumabas sa karwahe. Isa ako sa 6 na nagpaglibing kay Don Rafael. Kung kaya't ramdam kong dinaramdam ni Ibarra sapagkat hindi man lang niya magkita ang kanyang ama. Ano po ba ang purgatorio? Hindi ako naniniwala sa purgatorio. Ngunit ang purgatorio ay banal at mabuti. At ang purgatorio ang tagapag-ugnay sa mga namatay sa nabubuhay. Magpapaalam na ako. Hinihintay na kayo ng ina nyo para sa punang pangkurang. Kung kasama lang sana natin si nanay, hindi sana ako mapagbibinta ng magnanakaw. At hindi sana siya papayag na pinapalo ako. Kuya, panalangin ko palagi na hindi tayo magkasakit nila nanay. Salamat, Christine. Napakabuti mong bata. Kahit minultahan ka na ng 3 beses, nagtatrabaho ka pa rin para may pambili ng pagkain si inay. Kuya, bayaran mo na lang kasi yung halaga na ibinibintang nila sa atin. Pero Christine, kulang pa ang sahod ko para mabayaran ang 32 piso. Kuya, kung ganon, magnanakaw na lang ako para malitaw ko ang ibinibintang sa akin. At kahit patay na ko ng palo ng kura, magkakaroon kayo ng mga damit ni nanay. Ano ka ba naman, Christine, kung ano-anong sinasabi mo? Pero alam mo, nag-aala din ako. Kasi pag nalaman ni inay na pinagbintangan kang nagnakaw, tiyak na magagalit siya. Hindi maniniwala si ina kuya dahil ipapakita ko ang maraming latay dala ng pagpalo ng kura. At butas-butas ang aking bulsa. Gusto ko nang umuwi kuya. Gutom na kasi ako. Mula nung pinagbintangan akong magnakaw, hindi pa ako pinapakain hanggang di ko maisauli ang 2 onsa. Mga walang hiya kayo! Basilio, ikaw ay mamumulta dahil pinatugtog mo ang kampana ng hindi tama. At ikaw, hindi ka makakauwi hanggang hindi mo na ilalabas ang 2 onsa. Pero sa Kristan Mayor, Hindi ka makakauwi hanggang hindi sumasapit ang eksaktong alas 10 na gabi.